Nagawa lamang daw ni Janet Lim Napoles na magbigay ng komisyon sa mga mambabata sa pag-aakalang legal ang kanyang operasyon. Sa kanyang draft affidavit na nakarating kay Rehabilitation Czar Ping Lacson, sinabi ni Napoles na mga mambabatas daw ang nagdidikta ng kanilang komisyon at kaunti lamang daw ang natitira para sa kanya. Pero ayon kay Atty. Levito Baligod na abogado dati ng mga whistleblower, panay kasinungalingan ang draft affidavit ni Napoles. Pati ang listahan ng mga dawit na senador kulang-kulang din daw. May report si Jam Sisante. Simpleng taong hindi alam na masama ang kanyang ginagawa. Ganyan inilarawan ni Janet Lim Napoles ang kanyang sarili sa draft affidavit na nakarating kay Secretary Ping Lacson at isinapubliko ng Senado kahapon. Hindi raw niya alam na iligal ang mamigay ng kickback at sunod-sunuran lang daw siya sa mga mamabatas at sa kanilang mga staff kung kailan niya ibibigay ang komisyon at kung paano niya ito ibibigay. Ani Napoles, mataas daw siyang magbigay ng komisyon. 50% ang kaya niyang ibigay sa mga mamabatas. 30 hanggang 35% ang napupunta sa mismong proyekto at 10 hanggang 12% na lang ang natitira sa kanya. Iba pa ang komisyon ng mga staff at ahente. Ito ang unang pagkakataong nalaman ng publiko ang kwentong mula mismo sa itinuturong mastermind. Ilang beses niya kasi itong itinanggi sa harap mismo ng Senado. Nababasa ko laging tatlong senador, ko kawawa naman, di ba normal lang sa reaksyon ng isang tao. Pero nag-iba na ang ihip ng hangin. Sa listahang ibinigay ng asawa ni Napoles kay Lacson, 12 dati at kasalukuyang senador ang kanyang idinawit. Pero kulang daw ang listahang ito, ayon kay Atty. Levito Baligod, na dating abogado ng mga whistleblower kasama si Ben Hurloy. Hindi ako magdududa kung ang magiging depensa ni Ginang Napoles, assuming na siya yung gumawa ng dokumento na yan, na magpi-plead siya ng insanity. Ang plano lamang nila ay guluhin yung proseso. Duda rin ng mga senador sa listahan at sa affidavit ni Napoles. There are certain criminal acts that you ought to know na mali, whether educated ka o hindi. It's just a list. Let us be more concerned with evidence. Nasa 70 mga dati at kasalukuyang kongresista ang kasama rin sa listahan. Ayon kay Cebu 1st District Representative Gerald Anthony Gullias Jr., paano raw siyang sasari sa modus kayong first term pa lang niya ito at naabutan siya na pagdeklara ng PDAF bilang ilegal. Siyam na individual mula sa 5 implementing agencies ang kasama rin sa Napoles na hawak ni Lacson, kabilang si Agriculture Secretary Proceso Alcala. Mariin namang itinanggi ni Alcala na nagkatransaksyon sila ni Napoles at kumpiyansa raw siyang may tiwala pa rin ng Pangulo sa kanya. Isinantabi niya rin ang isyong kaya itinalaga si dating Senador Kiko Pangilinan bilang Presidential Assistant on Food Security and Agricultural Modernization ay para linisin ang kagawaran. Dahil sakahan ang ating pinag-uusapan, di po ba naman yung 2 kalabaw ay mas maigi kaysa isang kalabaw na kakayod para sa ating mga mamamayan? Kung sakali po na hindi po nila mapatunayan, ako po ay talagang maghahabol. Si dating Senador Robert Jaworski naman nakasali sa isa pang bersyon ng Napoles na kinumpirma ng mga mapagkakatiwala ang source ng GMA News, sinabing hindi niya kilala si Napoles at hindi raw siya nakipagtransaksyon sa mga kadududang NGO. Sa ngayon, wala pang desisyon si Blue Ribbon Committee Chairman TG Ginggona kung muling magsasagawa ng pagdinig sa pork barrel scam. Hihintayin pa raw nila ang pirmadong affidavit at listahan ni Janet Lim Napoles na pinapasumite nila sa Department of Justice hanggang bukas. Jam Sisante, GMA News.